Basahin ko lang tong article na to. Meron silang ngayong ipinasa o pinirmahan ni Bangag Jr. yung value-added tax para sa mga digital services o yung tinatawag nilang Digital Services Law. So maliban sa literal na panggugurgur nila sa mga vloggers, okay, ay sisimutin nila ang pera ninyo. Sisimutin nila ang pinaghirapan ninyo dahil dito sa kanyang pinirmahan ni Bangag Jr. na value-added tax on digital services, mga palangga, ay ito, VAT on Digital Services Law, Republic Act number 12023. Ito, sabi dito, the value-added tax, VAT on Digital Service Law, ratified by the Senate on July 29, 2024, and House of the Representatives on July 30, 2024. O, magkakasabwat lahat ng mga to. Ang aim nila para daw mag-create ng more competitive environment for local digital service providers or DSPS. Ngayon, ano ito? Sa maiksing paliwanag, okay, isa sa papatungan nila ng value-added tax ay yung mga vloggers. On top of your income tax, nanakawin ng putang inang gobyernong ito, di ba? Pag ginawang batas ang pagnanakaw sa inyong income. Okay? Dahil inggit na inggit si Lisa Tanas sa mga vloggers, especially yung mga celebrity vloggers, di ba, na hindi naman political inclined. Million ang kinikita yan. So dahil hindi pa kontento ang mga bangag sa mga pondo na nakukuha nila sa unprogrammed funds, confidential funds, sa lahat ng ahensya, sa smuggling, sa agriculture, sa BIR, dito sa Bureau of Customs, mga palangga. Ngayon, ang gagawin nila ay dinagdagan o inaprubahan sa pakikipagtulungan ng lower and upper house, okay, ng Kongreso at Senado para bigyan ng burden ang mga consumers. Kasi hindi lang vloggers, di ba? Lahat ng taong bayan. Let's say, for example, itong value-added tax na sinasabi nila, let's say, for example, ay nagbabayad ka, I don't know kung magkano sa Pilipinas, yung iyong Netflix subscription. Okay? The last time I know, $40.99, di ba? I don't know, yung Junakis ko nag-upgrade ng mga Netflix namin o nag